Dito po sa Senate session, talagang grabe. Etong ginawa ni Amy Marcos, talagang eto mga kababayan, ay lantarang pagtataksil na sa mga Marcos loyalists. Dahil kung titingnan nyo hindi lang si PBBM yung pinupunteriya niya, pati pamilya kasama ang anak ni Presidente mga kababayan ay idinamay na ni Amy Marcos. Kaya nga kung titingnan natin, kung talagang Marcos yung si Amy Marcos, hindi niya kalulugran mga kababayan at ipagtatanggol yung isang saligang batas na naging dahilan kung bakit napatalsik yung kanyang ama mga kababayan at kung bakit napaalis yung kanyang tatay sa Pilipinas. Diba? Kung titingnan natin mga kababayan, ano ba yung sinabi kanina ni Amy Marcos? Sinusuportahan niya yung 1987 Constitution mga kababayan at ipinagtatanggol niya yon. At binanggit niya pa na yung saligang batas na yon mga kababayan ang naging dahilan kaya napatalsik yung kanyang tatay. Ano po at kaya napaalis dito sa Pilipinas yung kanyang ama. Ganun na po ba katindi ang pagtataksil mga kababayan ni Senator Amy Marcos? Hindi lang sa mga Marcos loyalists kung hindi sa sarili po niyang pamilya. Diba mga kababayan? So ngayon ito, pakinggan po natin itong house show na video ni Senator Amy Marcos. Talagang literal na fake news mga kababayan talaga itong si Amy Marcos. Ito, pakinggan po natin. What's the pleasure now? Thank you. I'd like to make a privileged speech as already reserved from last week. Is this, Madam President, a privileged speech or a question of person? Yung mga nababasa ko mga Marcos loyalists, gustong sampalin si Senator Amy. Di ba nanggigigil kay Senator Amy Marcos mga kababayan? Para lang protektahan si Sara Duterte, lahat talaga ginagawa ni Amy Marcos, no? Ano kayang pinakain sa'yo ni Digong? Bakit ganun na lamang yung pagprotekta mo sa anak ni Duterte? Ako nagtatanong lang ano kayang pinakain sa'yo ni Duterte? Bakit handa mong talikuran at ipagkalulu yung kapatid mo at akusahan ng mali para lang ipagtanggol yung mga yan kahit obvious na allegedly yung ginagawang pagnanakaw sa kaban ng bayan? Di ba mga kababayan, ito ituloy natin. Personal and collective privilege. Personal and collective privilege. Because we have yet to dispense with, proceed to the reference of this. If it's a question of privilege, we will Yes. proceed, Madam President. Yes, I rise on a matter of personal and The collective good lady privilege. senator has indicated that she's rising on a matter of personal and collective Ah. privilege. We recognize once again Senator Amy Marcos. Thank you very much. Magandang hapon po, Madam President, our Majority Leader, the ladies and gentlemen of the Senate. I rise today on a matter of personal and collective privilege to address a pressing issue of utmost national importance. For far too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately Alam niyo yung pinakamatindi dito mga kababayan, mismong kaalyado na Amy Marcos yung magpapahiya sa kanya mamaya. kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts to append the new Senate leadership and worse, to amend the Constitution. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth. Madam President, today I will not rely solely on my own words. I will present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and charter change. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video presentation. Bakit nagpalit ng liderato sa Senado? May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Bakit ito nilusob? Bakit patuloy ang pananakot? Talagang garabalan, obvious na obvious, isa-isa ang majority. Bakit may panggigipit? Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery. Ay mga kababayan, take note yung kay Marcoleta, yun po talaga ay kaso niya. Hindi po siya ginigipit doon mga kababayan Talagang may dapat po siyang sagutin. Dahil nung tumanggap siya ng pera, siya po ay sitting congressman allegedly. So ibig sabihin mga kababayan, kung tumanggap ka ng nasa 75 million at hindi mo i-disclose yan sa iyong sose, talagang ano yan,
papasok yan mga kababayan sa indirect bribery. Kasi nga unang-una binanggit naman ni Marcoleta na sinabi nung nagbigay sa kanya ng pera na yan ay utang na loob mo sa akin. So ibig sabihin, may kapalit yan. Ano po mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Bakit may pambabaluktot ng kwento? Nililito nila ang publiko. Ang kainan ay naganap alas 4 ng hapon. Ang barilan alas 7. Pinagmamalaki nilang may nangangamusta. Si Camille Villar ang unang nag-update. Saka sila nagsi-reply. Last convo, 4 p.m. Next chat, 10 p.m. Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Ayan. Pero bago ang katotohanan, wasakin muna natin ang kasinungalingan. I, Alan Peter Schramm Cayetano, having been elected to the position of Senate President, Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoo ang pinapakalat ng mga nabulaga. Ito this time, medyo nagkabulagan. Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na. Ang sinasabi, sir, ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Lahat na i-connect. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya. Karamihan doon sa mga source ni Amy Marcos dito sa video, komentaryo at opinion lamang ng mga kaalyado niya. Ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siyang pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon 12 kami. Bakit kami magkuku? May 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para ma-dismiss. Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there? Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at Hindi, dapat naman nga talaga mga kababayan, to be fair, dapat mag-inhibit talaga yung mga kaalyado ni Duterte katulad ni Amy Marcos, Robin Padilla, kasi ang mga yan maaga pa lang may judgment na po yan mga kababayan doon sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ibig sabihin hindi po sila magiging neutral dyan. Wala sa kanila yung pagiging neutrality mga kababayan, dahil nga kung titingnan po natin, una pa lang may judgment na po etong kampo ni Sara Duterte na para sa kanila dapat i-dismiss na yung impeachment mga kababayan, kaya dapat talaga mag-inhibit sila. Giging patas, pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and Tama naman. Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigil? No. Bakit natataranta ang lahat? Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment. Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Konas ang gusto nilang mode ng charter change. Sinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Hindi, dapat naman nga talaga mga kababayan, masyadong huli na ang Pilipinas at masyado na po tayong napag-iiwanan. Ano nga po, at kailangan na talaga mga kababayang i-amend ang 1987 Constitution kasi nga marami na pong butas. So ngayon, ang isa pa dito mga kababayan, kaya po natin isinusulong talaga yung Chacha economic provision na yan, para nang sa ganon kahit papaano naman medyo umalwan yung pamumuhay na mga kababayang Pilipino po natin. At para nang sa ganon mga kababayan, kahit papaano hindi na tayo mapag-iwanan at umusad na etong bansa nating ito. Diba? Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, kahit yung kaalyado ni Sara Duterte, ni Amy Marcos na si Robin Padilla, gustong magkaroon ng pagbabago sa konstitusyon. Kasi nga mga kababayan, masyado na napapag-iwanan ang Pilipinas, masyado na tayong huli.
'Diba? At kailangan natin ng totoong pagbabago. Mangyayari lamang yan kapag ka binago ang saligang batas, mga kababayan. Kapag ka nagkaroon ng cha-cha economic provision. Anyway, tuloy pa natin. Is something big brewing inside the government to claims of a possible no election scenario. Pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. At para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung 2 o 3 senador per region. Kinompute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028. Diba? Gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Eto pa nga yung masakit dito, mga kababayan, ha. Kung titingnan nyo talaga itong video ni Amy Marcos, talagang pagtatanggol to kay Sara Duterte. At ito yung isa pa sa pinakamatindi dito. Yung taong nananahimik, mga kababayan, pilit po nilang isinasali. Ito, tuloy pa natin. Pero nagpanukala si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto. Dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin nito si Inday Sara. Eto, mga kababayan, to reality, kaya naman talaga ni Vico Sotong talunin si Sara Duterte. Dahil marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang gusto yung katulad ng pamumuno ni Mayor Vico Soto, mga kababayan, kaysa sa pamumuno or posibleng pamumuno ni Sara Duterte kung sakaling pala rin siya na manalo sa 2028. Kayo ba? Eto, mga kababayan, na prangkahan lang. Kung kayo ba tatanungin, sino ba masusuportahan nyo sa dalawa, si Mayor Vico Soto o si Sara Duterte? Halimbawa, kung mangyari nga na maibaba yung edad ng mga pwedeng tumakbo sa pagka-presidente. Sino ba, mga kababayan, ang mas karapat dapat sa dalawa? Si Vico Soto ba, halimbawa, kung tumakbo si Mayor Vico? O etong si Sara Duterte? Ayan o, comment nyo sa ating comment section. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, una pa lang, talagang sinabi na ni Mayor Vico na hindi siya tatakbo sa higher position. Kaya nga nakakapagtaka, bakit masyadong pinupunteriya ni Amy Marcos ngayon etong si Mayor Vico Soto? Bakit? Dahil natatakot ba sila na kapag ka na-impeach etong si Sara Duterte, halimbawa, pinatakbo nila sa pagka-presidente etong si Basti Duterte at sakto na halimbawa na ibaba yung edad at bigla ang nakumbinse ng taong bayan si Mayor Vico Soto, natatakot ba sila, mga kababayan, na baka talunin ni Mayor Vico Soto etong si Basti Duterte? Kaya maaga pa lang sinisira na po agad nila etong si Mayor Vico Soto. Hindi po ayos yan, mga kababayan. Maaga pa lang talagang pinupolitika na nila etong si Mayor Vico Soto kahit wala namang ipinahayag na siya ay tatakbo sa pagka-presidente. Pero kung titingnan nyo, anong motibo ni Amy Marcos dito? Bakit si Mayor Vico Soto na nananahimik, na nagtatrabaho sa Pasig, pilit niyang isinasali sa kanilang problema, mga kababayan? Diba? Ituloy pa natin. Meron ako idadagdag maganda, Vicky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35. Eto, pakinggan nyo yung sinabi dito ni Tito Sen, Pakinggan nyo yung sinabi ni Tito Sen dito. Bata na yun Magagaling Ibigay na natin sa mga kabataan na patakbo nitong bansa. Baka matinupay, mailagay natin. Baka sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, ba? Si Vico na tumakbo. Sabi ko na maging qualify. Sabi ko na mag-iisip sila ng gano'n. Hindi ko naisip si Vico. Maliwanag naman sinabi dyan ni Tito Sen. Hindi ko naisip si Vico. Ibig sabihin, yung hirit niya, mga kababayan, na pababain, yung edad ng pwedeng tumakbo sa pagka-presidente, para magkaroon tayo ng leader, mga kababayan, na medyo bata yung edad at the same time, kayang patakbuhin ang Pilipinas ng mas maayos. Kayo ba? Ipagkakatiwala nyo ba ang bansang Pilipinas kay Sara Duterte na hindi nagtatrabaho? Takot sa mga interview, hindi masagot ang simpleng tanong ng mga media? Diba? Ako, mga kababayan, hindi ko hahayaan yan. Napamunuan ng Pilipinas ng taong walang kaalam-alam pagdating sa problema na mga kababayang Pilipino po natin.
Kaya nga dito maaga pa lang ginigiba na po agad nila si Mayor Vico Soto. Hindi po maganda yan. Na maaga pa lang mga kababayan, pilit na agad nilang sinisira si Mayor Vico Soto. Bakit? Natatakot ba sila na baka hindi makaporma ang mga Duterte kung sakaling tumakbo si Mayor Vico Soto sa pagka-presidente kapag ka naaprubahan na pababain yung edad ng mga tatakbo sa pagka-presidente? Di ba? Anyway, tuloy pa natin. Ang impormasyong ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo? Hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo, Nelson, na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment. Kaya ba nagtatapang-tapangan ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap? Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon. At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Ang karamihan sa mga pagbabago sa saligang batas, lalo na sa usaping ekonomiya. Ngunit kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-harian at para sa pansariling kapakinabangan, makapwesto ng matagal o mailuklok ang kamag-anak, humanda kayo sa galit ng bayan. Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador bumabahanan ng ebidensya laban kina Bong. Ayan kita nyo yung asawa ni PBBM bago yung panganay na anak ni PBBM talagang pinunterya ni Jaime Marcos. Alam nyo, napakabuang talaga niyan si Jaime Marcos sa totoo lang. Dapat hindi na kinupkopya ng mga Marcoses. Dahil traidor yan mga kababayan. Diba biruin mo panganay ka sa magkakapatid, tapos yung mga nakababata mong kapatid ipinagkakalulo mo, sinisiraan mo publicly. Bong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos at Marvin Romualdez. Kailangan ng may bayag sa Blue Ribbon Committee. Ipinangako na sa mga korap na mambabatas ang perang malilikom sa 2027. 2028 national budget. Dapat pigilan. 2028. Alam natin, that's the election budget. And it was assured to the congressman, this will also be the CONAS budget. Nagiging isa ng malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang administrasyon. Lahat sila kasama ng pinakamalaking troll farms at ilang bahagi ng mainstream media ay pinagagana ng dalawang bagay. Pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Mahalaga ang liderato ng Senado para sa mga korap at nakasandal sa mga buwaya ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa mga naninindigan na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat tinatakot, sinusuhulan at iniipit upang maging tau-tauhan. Maaaring hati ngayon ang Senado. Maaaring kanya-kanyang bersyon ng kwento. Wala nang pakialam kung ano ang totoo. Isa itong indikasyon na gumagana ang demokrasya. Kailangan lang maalala ng bawat senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat nila malimutan magpakatao. Sa kabila ng lahat ng problema, pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na bilihin at gasolina, kawalan ng trabaho, halos wala nang makain, nagpapakamatay na mga magsasaka. Ang inuuna ay politika, impeachment at kung ano-anong propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisakatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan. Kung magde-deny yung mga nandoon diba? sa meeting na yun at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Alam nyo, mapapahiya siya dito Mangingiyak-ngiyak siya dito. Kasi nararamdaman niya yung sinasabi ng taong bayan na parang may tama siya sa utak, fake news peddler siya, hari siya ng fake news mga kababayan at kung ano-ano pa. Kasi yun ang nakikita ng taong bayan 'Di ba? Yung ugali at karakteristik ni Senator Jaime Marcos na ganun.
na handang, eto, pwede nga nating sabihin na kinain yung utak niya ng sistema ng politika. Bakit mga kababayan? Kasi nakikita natin na handa niyang itaya yung mga kapatid niya para po makuha yung ambisyon niya sa politika. Di ko nga alam kung anong pinakain dito ni Duterte. Bakit masyado yung pagtatanggol niya sa mga Duterte, mga kababayan? Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Kayo yun. Una ito kesa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino, gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa. Gaya ng paggapang ng mga buhaya sa kaban ng bayan at konstitusyon. Ginoong Pangulo, Ginang Pangulo, hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Oh. Pero sa Bakit mo nga ipinagtatanggol? 'Di ba? Alam mo pala eh. Alam mo pala na yung batas na yan ay isinulat laban sa iyong pamilya. At marami na rin sa mga kababayan Pilipino natin ang nagsasabi na yung 1987 Constitution, marami ng butas yan. Kaya nga dapat palitan na ang saligang batas. Dapat magkaroon na ng pagbabago, mga kababayan. Yung totoong pagbabago sa sistema. Diba? Kaya nga dapat may sakatuparan na yung Chacha Economic Provision para nang sa ganon hindi napapag-iwanan ang Pilipinas. Pero yun yung mga ibang bansa, mga kababayan. Kita nyo habang nagbabago ang panahon, dire-diretso din yung pag-angat nila. Samantalang ang Pilipinas nananatili pa rin ganito. Diba napapag-iwanan na. Ano po ngayon ituloy pa natin? Ay huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga kasagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan. Bobo kang gamitin mo pa yung tatay mo. Yung tatay mo hindi ganyan, ipinagkakalulo yung kamag-anak. Ikaw lang ang bukod tangi na panganay na ipinagkakalulo mo yung mga nakababata mong kapatid. Natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador, naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga korap na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil. Noong 12 ng Agosto 2025, unang inihayag ni Bongbong Marcos ng ating Pangulo na hindi niya tututulan ang isang Constitutional Convention o CONCON upang ayusin umano ang mga butas sa saligang batas. Yun naman talaga mga kababayan. Alam nyo kasi marami mga magagandang pwedeng mangyari. Halimbawa, kung hindi man maisakatuparan itong Chacha Economic Provision, itong charter change, meron pang tinatawag na CONCON, mga kababayan. Ngayon, kung hindi naman niya maisakatuparan, meron pang federalism. Diba? Kasi sa totoo lang, mga kababayan, kaya nagkakaganito tong mga to, ayaw nilang masapawan sila sa kapangyarihan. Yun yung problema dyan. Kaya nagkakaganyan yung mga senador na yan, ayaw nilang masapawan sila sa kapangyarihan at ayaw nilang mawala sa poder ng kapangyarihan. Mga ganid nga. Diba? Mga literal na ganid ng Kongreso na sumusuporta nito. Pagsapit ng Nobyembre, nung nakaraang taon din, naghain na si Congressman Ronaldo Puno at mga miyembro ng NUP, National Unity Party, ng House Bill 5870, naglalayong magpatawag ng Constitutional Convention upang magmungkahi ng mga amyenda sa konstitusyon. Noong 30 ng Enero 2026, nagpahayag naman si dating Senate President Soto ng suporta sa pagtalakay ng mga amyenda sa konstitusyon matapos ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Agad itong ikinatuwa ng tropang NUP na nagsabing mahalaga ang kooperasyon ng Senado upang maisulong ang mga reforma sa saligang batas. Gayunpaman, noong ika-31 ng Enero 2026, sumagot ang Malacanang,
hindi raw prioridad ang charter change o Ah. CHADA dahil nakatutok umano ang Pangulo sa mga isyong pang-ekonomiya. Isang pahayag na inilabas matapos magpahayag ng suporta si SP Soto noon sa pag-amyenda ng konstitusyon. Sa gitna ng debateng ito, naghain nung ikapito ng Pebrero 2026 yung dating ARTA, Rabindranath Kilala, ng isang radikal na panukala, buwagin ang Senado. Pabor kayo doon mga kababayan, doon sa panukala na yun, nabuwagin ng Senado. Ako, pabor ako dyan. Bakit? Siguro naman mga kababayan, may karapatan akong sabihin na hindi na ako satisfied bilang isang mamamayang Pilipino, hindi na ako natutuwa sa nangyayari sa Senado. Diba, saglip na nakakatulong sila sa pag-usad ng bansa ng Pilipinas mga kababayan, sila pa nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng pagkakawatak-watak dyan. Diba? Bigla ang sungkita ng kapangyarihan, bigla ang Senate coup, gawa ng kapangyarihan para manatili sa puder ng kapakinabangan. Yan yung malimit makita ng taong bayan Kaya nga ako, noon ko pa sinasabi sa inyo na para sa akin mas mabuti na kung hindi maayos yung mga naandya dyan na inihalal ng taong bayan, hindi ko naman nilalahat yung mga senator, mas maganda pang buwagin na lang ang Senado. Diba, mas maganda pa, nabuwagin na lang ang Senado. Ay, Ma'am Princess Paris, mega love shoutout po Yan ang pinakamainam, buwagin ang Senado para tapos na yung mga usapin na yan. Kasi wala din namang kwenta mga kababayan. Parang ang nangyayari lang, nagpapasahod lang ang taong bayan ng mga taong walang silbi. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Rin ang Kongreso at lahat ng lokal na sanggunian, paltan ng isang National Legislative Assembly, Tama. maaari umano makatipid ng hanggang 1 trilyong taon-taon. Nung nakaraang buwan, formal din hinikayat ni Congressman Puno at ng NUP ang liderato ng Kamara na simulan ng pakikipag-usap sa Senado hinggil sa charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Ginamit pa nila ang pagiging bukas ni SP Soto sa constitutional amendments bilang oportunidad para sa koordinasyon ng dalawang kapulungan. Sa huli, noong 14 ng Mayo 2026, mariing itinanggi ng Malacanang ang akusasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinusubukan ng palasyo pahinain ang Senado. Binigyan Kahit hindi naman kontrol ng palasyo yan, talagang ang Senado mahina talaga pagdating sa mga kaalyado nila. Diba? Paano natin nasabi? Pag si Duterte ang pinag-uusapan, mga wala kayong magawa dyan Diba? Lalo na itong mga kaalyadong ito ni Sara Duterte. Mga walang magawa yan, kaya nga hindi natin pwedeng sabihin na Senado ng taong bayan yan. Senado ng mga Duterte yan, mga kababayan. Kasi kaya lang naman nangyayari lahat ng bagay na ito, kaya nila nasasabi yan, kasi nga, galit sila sa administrasyon ni PBBM. Dahil nakikita yung mga kapalpakan ng mga Duterte. At ngayon, kailangan niyang ipagtanggol ang mga Duterte, mga kababayan, kahit masaktan niya pa yung sarili niyang pamilya. Kaya nga sa totoo lang ako mga kababayan, pabor ako na dapat talaga buwagin na ang Senado. Pinakamainam, pinakamas maganda kung hindi mababago ang saligang batas mga kababayan, kung hindi maamyendahan, mas mabuti pang buwagin na lang ang Senado. Yan po ay opinyon ko bilang isang mamamayang Pilipino. Anyway, tuloy pa natin. Yan diin ang palasyo na hindi pinag-uusapan ng Chacha at inulit ang pananaw ng Pangulo na hindi ang pag-amyenda ng saligang batas ang sagot sa kasalukuyang problema ng bansa. Ngunit hindi ito ang nangyayari sa labas ng palasyo. Ang NOEL at term expansion ay buhay na buhay sa mga patay na patay sa kapangyarihan. Ayun nga yun Kasalukuyang ika-20, ika-20 Kongreso, maraming panukalang naglalayong baguhin ang konstitusyon. Mula sa House Bill 368 ni Congressman Abante na nagsusulong ng CONCON hanggang sa Resolution of Both Houses number 1 ni Congressman Garbin. Sinundan pa ng Resolution of Both Houses number 2 naglalaman ng mungkahing ibaba sa 35 anyos ang minimum age requirement ng presidente at ang vice-presidente 30 ang edad. Bukod dito, Congressman Richard Gomez naghain ng Resolution number 3 upang amyendahan din ang Constitution
Meron pang resolution number 4, nagmumungkahi gawing 3 taon na lamang, 3 magkakasunod na termino ang panunungkulan ng mga senador. Nariyan ang House Resolution 460 ni na Congressman Oreta, Congressman Remulla, Congressman Daza at iba pa na bibigyan linaw daw ang kahulugan ng forthwith sa impeachment. At mula noong Abril, habang hinihikayat ng mga congressman na bumoto sa impeachment, malakas ang ugong ng no-L sa 2028. Sila naman na nagpakalat niyan, mga kababayan. Saan nyo ba malimit mapanood yan at makita yan? Eh di ba doon sa mga vlogger ni Sara? Doon sa mga DD shit na wala daw election sa 2028, mga kababayan. Masyado silang takot na takot. Kaya ipinakalat nila yung balitang yan kahit wala naman silang sapat na patunay na mayroon ngang ganyan na mangyayari. Eh alam nyo, sa totoo lang, tama yung sinabi ni Senator Rapi Tulfo. Talagang hawsyaw etong ginawang ito ni Senator Amy Marcos, yung video ni Senator Amy Marcos, hawsyaw. Ibig sabihin, fake news, mga kababayan. Di ba? Tuloy pa natin. Lumutang na rin ang mga detalye. Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang Pangulo, hanggang 2031 na raw. Kung may eleksyon man sa 2028, sa lokal na lang. Kaya, Visayas o Mindanao ka man, suportado ng iglesia o hindi, walang problema dahil walang eleksyon. Kaya ang tanong ngayon, ayaw ba talaga ng palasyo sa Tingnan nyo, mga kababayan, yung sinasabi niya, binabasa niya pa. Chacha o kunwari lang? O talaga bang wala ng respeto sa Pangulo? Bukod kay Lito Banayo, napakarami kong sources patungkol sa mga meeting na naganap para sa isinusulong na Constituent Assembly o CONAS. Mga kalipunan ng mga politikong hindi nananalo sa mga matataas na posisyon, inaambisyon nila. Kung hindi kayang manalo sa boto, baguhin na lang ang konstitusyon. Noon pa man, hindi ako naging hadlang sa pagbabago, kung para lamang sa ekonomiya at ikagiginhawa ng buhay ng Pilipino. Pero magagaling ang mga buwaya, tahimik na gumagapang upang malamon pati ang konstitusyon. Kung nagsisinungaling ang mga nagsumbong sa akin, kung sasabihin kasinungalingan ang sinabi ko ngayon at ang pinalabas, hinihikayat ko ang mga senador ngayon sa ating bulwagan. Ipangako natin sa taong bayan na may eleksyon sa 2028 mula sa presidential hanggang sa lokal. At halatang kinakabahan si Amy Marcos, no? Na baka hindi makatakbo si Sara Duterte at hindi maging presidente. Kasi syempre, mga kababayan, may mga pakinabang yung mga yan pagdating ng pagkakataon na halimbawa naging presidente si Sara. Diba? Napakalaki na magiging kapakinabangan ni na Amy Marcos, lalo na kung totoo yung aligasyon na tumatanggap din siya ng pera galing po sa Pogo, mga kababayan. Diba? Napakalaki ng maibabalik kay Senator Amy Marcos. Kaya siguro nagkakaganyan yan, allegedly, mga kababayan, dahil nga dun sa kumakalat na balita na itong si Senator Amy Marcos allegedly ay may mga Pogo hub. Allegedly at tumatanggap ng pera sa Pogo. Kaso nga lang yung mga Pogo, mga kababayan, di ba pinasara ni PBBM. Kaya kung titingnan natin siguro, ito yung mga dahilan kaya pinipersonal niya si Presidente, kaya pati yung anak at yung asawa idinadamay sa issue, mga kababayan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Madam President, magiging masaya akong mapatunayan na mali ako. Dahil ibig sabihin nun, mananalo ang tama. In the interest of time and that this chamber may proceed with its scheduled legislative business, I will not entertain any interpellations at this juncture and would ayaw niyang tumanggap ng interpellation, mga kababayan. Pagkatapos niya magsiwalat ng kung ano-ano na mga ka-fake newsan dyan sa Senado, ayaw niyang tumanggap ng interpellation. Diba? Galawang Sara Duterte nga. Baba na tapos ayaw tumanggap ng tanong. Ng interview, mga kababayan, ayaw sumagot ng interview. Ito namang si Amy Marcos, nagsalita ng kung ano-ano, ayaw tumanggap naman ng interpellation, ayaw niya mag-entertain. Diba? Alam niyo, mga kababayan, sa totoo lang ang pinakapangit sa ginawa niyang ito, yung gibain niya, etong si Mayor Vico Soto at idamay nila, isama nila doon sa walang kakwenta-kwentang fake news na video nila. Biruin niyo, nananahimik yung tao, idadamay. Ano naman kinalaman ni Mayor Vico Soto dyan sa problema mo, Senator Amy Marcos? Kung lumabas na fake news peddler kayo
at mga imbento at gawa-gawa yung scripted yung mga drama nyo sa Senado, hindi problema ni Mayor Vico Soto yan. Kaya nga nakakapagtaka bakit maaga pa lang, ginigiba na po agad nila etong si Mayor Vico Soto. Kaya nga kung titingnan po natin, ano ba yung sabi ni Sir Ronald Llamas? Why I miss con us, expose, is fake. Her stupid inclusion of Mayor Vico Soto. Ang tinutino ng bata, dinadamay nila. Huwag tayo pabudol. Nililihis lang nila ang public attention palayo sa impeachment trial ni Sara. Bumababa kasi ang numbers niya. O ayan o. Di ba mga kababayan? Kasi sa totoo lang napakatino po ni Mayor Vico Soto. Kita nyo naman kung ano nangyari sa Pasig. Di ba? Pinaganda niya. Inayos niya ang sistema ng Pasig. Tapos hanggat maaga pa, ginigiba na agad nila. Etong si Mayor Vico Soto. At saka ang pinakamatindi dito mga kababayan, bakit parang ang dating gusto nilang patayin yung issue ng impeachment ni Sara at palitan, tabunan ng ibang issue, etong issue ng CONAS mga kababayan, etong issue ng charter change, ang pinapabangon nila ngayon. Kita nyo, napapag-usapan pa ba yung impeachment ni Sara dyan sa Senado? Hindi na. Kasi nga, tinatabunan nila ng kung ano-anong issue. Kaya nga sa totoo lang, kung sakali mangyari man ito, na bumaba ng 35, ang pwedeng tumakbo sa pagka-president, lagi ko talaga mga kababayang i-call out si Mayor Vico Soto na tumakbo at labanan na itong mga Duterte. Para mahimasmasa naman itong mga Duterte na ito. Kasi sa totoo lang, kung may karapat dapat man na maging presidente someday, walang iba yon kung hindi si Mayor Vico Soto din. Kasi kita naman talaga natin kung paano siya magtrabaho bilang isang mayor. At ako naniniwala ako na magagawa niya yan sa buong Pilipinas. Ano po mga kababayan? Kaya siguro ganun na lamang katindi yung paggiba sa kredibilidad ni Mayor Vico Soto mga kababayan at pilit isinasama sa mga ganitong klase ng usapin. Ano po? Anyway, mga kababayan, balik tayo dito kay Amy Marcos ha. Yan o. Halatang fake news peddler yung galawan. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, hindi ko nga alam doon sa iba natin mga kababayang Pilipino na Marcos loyalist. Bakit nyo ba ibinoto pa yan noong 2025 midterm election? Unang-una talagang maliwanag naman mga kababayan na walang gagawing tama yan kung hindi siraan ng siraan ang gobyerno ni PBBM at siraan ng siraan ang pamilya ni Presidente. At saka ang pinakamasakit dito yung sabihin niya mga kababayan na hindi niya daw inaasahan na ipagtatanggol niya yung saligang batas na isinulat laban sa kanyang pamilya. Ibig sabihin, laban sa kanyang tatay at naging dahilan para mapatalsik yung kanyang tatay, mapaalis dito sa Pilipinas. Biruin mo, anak ay pagtatanggol mo yung saligang batas na yon. Diba? Diba kung tutusin, kung gusto niya talaga ng totoong pagbabago, isusulong niya mga kababayan yung charter change. Or di kaya naman yung federalism na lang. Para nang sa ganun mga kababayan, magkaroon talaga ng totoo at tunay na pagbabago at makamtan yan ng mga kababayang Pilipino po natin. Ang dating dito kay Senator Amy, parang ayaw niya pa ata mga kababayan na magkaroon ng totoong pagbabago kasi nga ayaw nilang bumitaw sa kapangyarihan bilang senador. Kasi alam naman talaga natin mga kababayan, pagka nangyari talaga yan, na isakatuparan talaga mga kababayan itong charter change, talagang ang mangyayari talaga dyan mga kababayan, hindi lang basta mababago ang saligang batas, kung hindi, malaki ang posibilidad na madagdagan talaga yung mga senator. Di po ba? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hinggil po sa mga kasinungalingang ito ni Amy Marcos na kung saan idinamay pa etong si Mayor Vico Soto. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hinggil po dyan mga kababayan.